Nagpetisyon sa Korte Suprema ang ilang kaalyado ng pamilya Duterte para ipatigil ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Senate Minority Leader Coco Pimentel naman sumulat kay Senate President Chis Escudero at hiniling na agad nang simulan ang impeachment trial. May unang balita si Mav Gonzales. Sa huling sesyon noong February 5 pa na itransmit sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi noon ni Senate President Chis Escudero, hindi nila maaaring simulan ang impeachment trial habang nakabreak ang sesyon ng Kongreso. Pero sa sulat ni Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Escudero, iginiit niya na dapat isagawa agad ng Senado ang impeachment trial. Sa sulat, tinukoy ang probisyon ng konstitusyon na nagsasabing forthwith dapat magsagawa ng impeachment trial ang Senado kapag nakatanggap ng Articles of Impeachment galing sa Kamara. Ibig sabihin daw ng forthwith, agad-agad. Sinigundahan ito ni Senadora Risa Hontiveros. Malinaw ang utos sa amin na once matransmit sa amin ang Articles of Impeachment tulad ng nangyari ay agad po kaming mag-convene. Wala pang tugon dito si Escudero. Sabi naman ni Senadora Amy Marcos, hindi agad-agad ang nakasaad sa konstitusyon at may petisyon na sa Korte Suprema kaugnay nito. Sakaling gumulong na ang impeachment trial, hindi raw siya mag-i-inhibit kahit kilala siyang kaibigan ng bise. I don't think it's necessary. We are fully aware of our duties as senators and we'll study all the evidence that will be provided and rule and vote on all that. Hihintayin na rin daw muna ni Senador Bato de la Rosa ang desisyon ng Korte Suprema. I think Supreme Court can interpret the Constitution. Magbigay sila ng tama na interpretation sa Constitution. I don't think kung ina-direct kami ng Supreme Court to do our job as said by our Senate President, we will do that job in the proper time. May dalawang petisyon sa Korte Suprema. Noong Biyernes inihain ang isa na humihiling na sabihan ang Senado na agad simula ng impeachment trial. Binigyan ng Korte ang Senado ng 10 araw para magkomento kaugnay nito. It was treated as an urgent case, and this is also obvious from the fact that the Supreme Court gave them a non-extendable period of 10 days to comment. Impeachment is a nationwide concern that will be treated with urgency because of the gravity of the matter. Hinihingan namin ng komento kaugnay nito ang Senado. Naghain din ng petisyon sa Korte Suprema ang mga kaalyado ng pamilya Duterte. Hiling nila, isantabi ang impeachment complaint laban sa bise at pagbawalan ng Senado na dinggin ito. Punto ni na Attorney Israelito Torreon, depektibo raw ang impeachment complaint dahil nilabag umano nito ang panuntunan na isang impeachment complaint lang ang maaaring ihain sa isang opisyal sa loob ng isang taon. May nauna na raw kasing inihaing 3 impeachment complaint sa Kamara laban sa bise at dapat daw gumulong na ang 1-year ban. Ang pang-apat ang naging batayan ng verified impeachment complaint na inihain sa Senado. Hindi rin doon nabigyan ng due process si Vice President Duterte at hindi nabigyan ng tamang oras ang mga kongresista na mapag-aralan ng impeachment complaint. There was only around 3 hours between 12 o'clock to 3:15 before it was included in the additional House business reference. And by that time, we feel and we have reasons to believe that some of the congressmen were not even able to peruse the complaint as well as assess the evidences attached in the impeachment complaint. Hinihingan din namin ng komento ang Kamara. Sabi ng tagapagsalita ng Korte Suprema, aaksyonan nila agad ang petisyon. In these petitions, the Supreme Court acts on the matter by either requiring the parties to comment on the petition. Ito ang unang balita. Mav Gonzales para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.